Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon, isang mahigpit na yakap sa inyong lahat sa bagong araw. Kamusta, respeto, pagmamahal? Pasensya na, ilang araw akong hindi nakapag-upload. Dahil gumanda na ang panahon, naisipan kong gumawa ng video para sa inyo. Dumating din si Batin, kapatid ko mula Ankara. Batin, maligayang pagdating. Kuya, salamat sa pagtanggap. Talagang dumating kami, pero hindi ko alam kung tama ba o mali ang pagdating namin. Kasi pagkarating namin, Pag pumunta ka sa bukirin namin, hindi ka makakalakad ng malinis. Ganyan talaga ang kaugalian dito. sa totoo lang kuya, parang nagsisisi na yata ako. Ngayon, lalo kang magsisisi, wala pa yan sa mga mangyayari. Matudumihan at mabubutikan ka. Spoiled kasi mga anak natin. Gets? Siyam na oras ako naglakbay. Ibig ko sabihin, hindi dapat ganito, ewan ko. Oo, nandito ka na, pero wag mo naman palakihin, kapatid. Ano bang iniintay mo? Trabaho o kumpanya? Ako lang, ma'am. Dog farm to. Sana nagsuot ka na rin ng suit. Parang pumasok siya sa pribadong kumpanya at magpapakalinis dito sa atin. Nagbibiro lang ang kapatid ko. Isa rin siyang tagapagsanay ng aso. Oo. Gaano ka nakatagal sumasailalim sa pagsasanay? Mga 1 taon na ba? Kuya, mga 1.5 taon na. 1.5 taon na lumipas. Naunahan ka na niya, ibig sabihin. Mayong araw, susubukan din niyang turuan at obserbahan ang training ng mga aso natin. Tingnan natin. Gagabayan daw niya tayo. Malalaman natin maya-maya. Ngayon, ano pa talaga ang pangunahing paksa natin yan? Ngayon, alam niyo na si Sky Baba ay lagi umatake sa mga anak. Kaya tuwing lalapit ako, nagdadalawang isip ako, tama? Ngayon, tagapagsanay na rin ang kapatid kong si Batin. Kaya papanurin ko siya kay Sky. Susubukan namin masana si Sky sa mga tuta. Hindi ko siya pinapalaya na yon dahil umatake si Sky. Gagawin namin ang aming makakaya para subukan. Siyempre, magiging delikado ito ngayon. Sobrang delikado. Tingnan mo, si Sky ay madalas umatake. Gets mo? Oo, kaya natin siyang unahan, tol. Minsan nagiging agresibo siya sa mga tuta. Sa malalaking aso, lalo sa mga lalaki, minsan sinusubukan niya mga ibabaw. Dahil na rin sa lahi niya, medyo dominant talaga siyang aso. Oo. Nakuha mo ba? Medyo matigas siya. Bigla siyang nagagalit, bigla siyang sumusugod, may mga ugali siyang hindi balanse, naintindihan mo ba? Ngayon, ikaw ang guro. Tayong dalawa ang haharang sa kanya, kuya. Dahil ikaw ang guro ngayon, gagawin namin ang lahat na makakaya namin ayon sa mga tagubilin mo. Siyempre. Ayos ba? Tiwala ko sa'yo. Ngayon, ilalabas ko rin si Papa Carlos. Panurin niyo siya. Hindi ko pa siya nailalakad. Sabi ko sa video ko na lang siya palalabasin, angas ng isang to. Kumusta Carlos? Pinakamamal na anak ng Italia. Tunay na anak ng Anadolu. Grabe ang anak ko. Ngayon, si Carlos ay tila puno ng sigla. Kapasok pa lang ni Carlos sa first year. Pagdating ko, inisip kong mga 2 o 2 taon at kalahati ng aso. Ako kasi, Hindi pa, 1 taon pa lang siya at parang bata pa ang katawan niya. ma. Hindi pa rin buo ang likod niya at iba pa. Grabe, napakagaling at napakabait na anak. Sana ay humaba pa ang buhay niya, kuya. Panginoon, ilayo mo siya sa inggit at masamang mata. Halika, anak ko, ang galing mo. Oh, anak, sana i-like lang ang video. Pakiusap ko lang sa inyo mga kaibigan, huwag niyo akong bigyan bago magsimula ang video. Pakiusap, para masuportahan ako, i-like ninyo yung video na ito, mag-subscribe kayo at mag-iwan din ng komento. Matutuwa talaga ako. Mahalaga sa akin ang mga like at komento nyo, huwag niyo akong bigyan. Isang pabor naman, mag-like naman kayo, di ba Carlos? Carlos, halika. Halika anak, mag-like kayo, ilalabas ko si Carlos. Boss, Ngayon, unang ilalabas natin si Carlos. ilabas na natin, boss. Ayos ba? Ikot natin siya sandali. Ayos ba? Dadalhin ko siya sa mga kambing. Gusto kong makita kung paano siya magre-react sa mga kambing. Sa tingin mo ba atakehin niya ang mga kambing? Sa tingin ko atake siya, pero. Ganun ba ang tingin mo? Parang sa tingin ko, parang may sinyalis na atak siya. Bakit hindi ba siya mukhang maayos naman? Sa tingin ko, parang hindi siya magiging tulad ng asal niya sa kulungan, sa palagay ko. Sinasabi mo na atake siya sa labas, ano? Sa tingin ko, atake siya. Kunin muna natin ang kawit na to. Sira kasi ang duel na kawit. Pwede rin natin ikabit ang kadena ngayon. O sa totoo lang, 2 bang kailangan dyan? Dapat siguro mga 5 o 10 kadenang ikabit dyan. Oo. Ngayon, gamit ang aking natataning kamay at kakayahan, mabibigil ko siya. Carlos, halika na. Handa ka na ba? Guwapo kong anak. Mga kaibigan, totoo, isang napakadelikadong video ang naghihintay sa atin ngayon. Mamaya, pakakawalan natin si Sky, sana hindi siya magalit. Pakakawalan natin siya. Tingnan mo si Carlos Baba, grabe anak ko. Tunay na anak ng Italia, halika. Dahan-dahan na, anak, dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Halika, matang-matapang, halika. Kuya, si Carlos, alam mo na. Anak, bigyan ka sa kamera. Grabe ang karisma ng taong to! Grabe, ang galing ng anak ko. Sige, mahalin mo ba din? Mahalin mo. Mahalin mo. Grabe, ang tapang ng anak ko. Anak ng karisma, diyan mo. Ang tapang mo talaga. Subukan mo ilakad siya. Parang ako pa yata ang asikasuhin niya. Sigurado na yon. Kunin mo pero wag mong iwawala. Ha? Ibigay mo na, kuya. Hindi naman ako naging tagapagsanay ng basta-basta lang. Tingnan nga natin yung pagiging tagapagsanay mo.
Tingnan mo, kahit sa tao pa lang na tagapagsanay, iba na agad ang tindig ng aso. Nakikita mo ba, kuya? Bigyan natin ng lakad training si Carlos. Carlos, halika. Hindi ikaw ang ipapasyal niya, ikaw ang mapapasyal sa kanya. Hindi, ito ay mga estratehiya. Estratehiya ba ang mga ito? Sige. Pakawalan mo siya, kuya, para mailabas niya ang kanyang enerhiya. Sige, guro, subukan mo ilakad siya. Naku, guro, naku, guro, naku, guro. Guro, kunin mo ito. Alika, alika, Carlos, alika. Kuya, baka may mga Kuya, ang lakas ito. Naintindihan mo ba? Isang taong gulang pa lang siya. Hindi ko alam kung paano natin mapipigilan to pag 3 taong gulang na siya. Masyaallah. Carlos Suma. Paki-video mo rin ang mga anak ko para makita ang ganda nila. Nakita naman ng anak ko ang araw. Kaya relax sila mga kaibigan. Nabibilan silang lahat sa araw. Kanina umaga, pinakawalan ko sila para makagala. Naglakad-lakad sila ng 1 o 2 oras, tapos pinasok na sila. O, kunan mo nga sina Haydut at Destan dyan. O, nakikita mo ba yung pagkakaiba ng taas kay Destan? Mas matangkad ng kaunti si Destan kaysa sa kanya, si Haydut naman ay medyo katamtaman ng taas. Sa kanilang lahat, si Destan ang pinakamalaki. Si Destan yun. Hintay, Carlos. Carlos, sandal lang, sandal. Oy, Carlos. Carlos, sir, pagipigilan siya. Sir, Wala na to sa kontrol ko. sir, pagikontrol siya. Halika, Carlos. Halika. Sabihin ko lang, hindi matuturuan ng aso ito. Hindi ba talaga matuturuan? Hindi. Huli na ba ang lahat, sir? Lumaki na talaga ito, sabihin ko na sa'yo, hindi na ito pwede. Tara, dalhin natin ito sa mga kambing. At tingnan, sana magtagumpay tayo. Sir, atake na pa siya ngayon? Tatingin ko ata siya. Sigurado ka ba? Sir, halika. Bilisan mo. Naman. Ngayon, Maging ang mga kambing ay umiiwas tumingin sa aso. ngayon, tingnan mo ang mga kambing. Diretso ang tumakbo palayo. Kuya, unti-unti natin siyang mailalapit sa kanila. Parang na 1 o 2 kambing na gustong hamunin si Carlos. Aba, aba. Teka, subukan natin. Pero sir, agad tumatakbo ang mga kambing. Halika. Bonjuk, halika. Teka lang, teka, bismillah. Kuya, sigurado akong hindi pa nakakakita ng ganitong aso ang mga kambing sa buong buhay nila. Tingnan mo yan, parang si Bonchuk ay gigil na. Ano masasabi mo? Kuya, pakiramdam ko si Bonchok ang mananalo, kama ba? Sandali, subukan muna natin. Carlos, halika. Sige, magiging matalino si Natasha. Teka lang. Carlos, halika anak. Ipakikilala ko siya sa mga kambing para malaman kung atake siya. Matagal na rin namin hindi ito sinusubukan. Subukan natin, tingnan natin. Ah, atake siya, oo. Atake siya, kuya, kaya hindi maganda ang lagay ng mga kambing. Aba. Teka. Oo, gusto ko sanang gawing aso ng pastol. Yun talaga ang balak ko. Oh, pwede talaga siya pumunta sa magagandang bundok. Yun ang sinabi ko. O dinala siya sa bundok, kalimutan mo na ang lobo. Sabi ko, kung lumabas ang leon, siya ang papatay doon. Kapag nakita ito ng leon, siguradong atras siya. Atras siya, di ba? Oo. Ayun, medyo nababalak na ako tungkol dyan. Nahihirapan kami sa pagtuturo sa kanya. Halika rito, Carlos. Kuya, agad tumatakbo pala yung mga kambing eh. Tingnan mo. Pwede mo bang pakawalan si Carlos? Sa tingin ko, alam mo yun, hindi na kailangan pakawalan, sa palagay ko. Totoo ba o napapanggap lang siya kumatake? Bata pa siya, baka gusto lang maglaro, pero maaaring ibang laro niya. Di ba hindi mo rin mapagkakatiwalaan ang laro niya? Kailangan natin sanay sa kanyang kambing, kuya. Si Carlos Baba, astig ang dindig ng aso niya, lubit mo anak. Hindi siya tulad ng isip mo. Hindi ba? Ibig sabihin, hindi nga. Napanood mo sa mga video, mas malaki ba sa totoong buhay o sa video? Pare, sa video lang yun, wala talagang kinalaman sa totoong itsura niya sa video. Di ba? Mas malaki talaga. Sobrang laki talaga ako. Tingnan mo. Nakita, ikaw magkatabi sila, di ba siya? Sinasabi mong malaki na siya. Minsan hindi ako lumalapit sa likod niya kasi baka sipain niya ako. Ganun na lang sabihin ko. Ibig kong sabihin, si Carlos natin talagang napakabuting anak. Ibig kong sabihin. Mautsenta na ang taas ng balikat niya na yon, di ba? May ulaw siya na klaseng laki ko. Hindi pa buo ang pangatawan niya. Hintayin mo pag umubog pa. Panorin mo pagkatapos nun. Ngayon, maipakawala ko lang siya sa harden na gusto ko. Ilabas na siya, baka matanggal braso. Halika, Carlos. Isa pa, salig pa lang, hirap na tayong ilakad siya. Isipin mo kung sabayang pa nakakabit. Ibig sabihin, hindi tatagal ang kwelyo. Wala, halatang hinihila ka niya ng todo lakas. Paano mo siya may lalakad? Sandali, gusto ko lang siya kaplusin dito. Sandali, sa kulungan niya. Gusto ko lang siya kaplusin. Sandali, Batin, lumabas ka muna. Teka lang, Carlos, halika! Si Carlos, tinitingnan kung kanino tatalon, parang batang leon. Sandali. Sige na, Alex, kalma ka lang. Kalma ka lang, Alex. Sir, pakitingnan mo rin si Alex. Seryoso. Kailangan ko asikasuhin si Alex ng hiwalay. Sandali, isara mo na si Carlos. Alex, kalma. Carlos, lipat ka. Lumipat ka. Grabe, ang galing ng anak ko.
Parang naliyon si Alex, coach. Sobrang agresibo niya. Ngayon si Alex naman ang aasikasuhin ko. Ngayon lang ako lalapit sa kanya. Oo. Alex, halika anak. Halika. Halika. Alex, halika. Halika. Talagang hindi niya ako pinapakinggan na yun. Parang kapag ipinasok ko ang kamay ko, parang mawawala ang daliri ko. May ganun pakiramdam sa loob ko. Sir, naiintindihan namin ito. Ano ang masasabi mo rito sa sarili mo salita? Nako, si Alex ay hindi na talaga magbabago. Paulit-ulit mo lang, sinasabi yan sa kahit kanino. Wala ba tayong magagawa sa edukasyon? Edukasyon ba? Makakakuha siya ng edukasyon. Naku! Shh! Hoy, hoy, hoy! Professor, tumagbog ka diyan, tumagbog ka! Professor. Huwag din ang ibaling sa'yo. Sige, mga bata, kalma lang. Hector Baba, alam mo ba kung ano gagawin natin ngayon? Iwan na natin to, tara kay Sky na lang. Ayos mo mga kaibigan! Dahil labas na si Carlos, ang tapang ng bida. Ayan na si Kuya. Nahihirapan ako ilakad siya ngayon. Kailangan pasanayin si Carlos sa bakuran at maghanap ng solusyon sa mga asong lalaki sa labas. Kung mapakawalan si Carlos sa bakuran at babantayan, wala na akong ibang hiling. Sa tingin ko, mangyayari rin yan sa paglipas ng panahon. Oo, inaaway niya ang mga lalaking aso. Sa totoo lang, pati babae, inaaway niya tulad ni Asha, inaaway din niya. Minsan nagagalit si Carlos. Sandali, Asie. Halimbawa, parang sira rin si Asie. Dito lahat ng aso, ayos na ayos, salamat sa Diyos. Oo nga pala mga kaibigan, sandali, bantayan natin si Cesur. Si Cesur, salamat, nung una niyang dating, may matinding trauma siya. Pero ngayon ay nakasanayan na niya. Ayos sa kalagay niya, masaya siya. Nung dumating siya, natakot siya ng husto. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagmamahal, unti-unti naming napasanay siya dito. At nakita ba siya ni Sky ngayon? Yan muna, kuya. Kami ang magpapakilala sa kanya sa mga tuta, pero nakakulong pang mga tuta. Sa tingin ko, ipakilala muna natin ang mga tuta sa loob ng kulungan. Ganun ba ang gawin natin? Nasa kulungan, tapos tingnan natin ang sitwasyon. Nasa loob pa mga tuta, hindi pa natin sila pinapalabas. Para dito, inayos ko na ang pwesto ni na Tyson at Apollo. Ibabagay ko sa inyo. Sky Papa, parati na ako. Ayos ba, Sky? Naintindihan ni Sky na ilalabas ko siya, kaya ginanahan siya. Sige, pista ko. Ngayon, si Apollo ay laging tumatakas doon. May nahanap akong solusyon para sa kanya, kuya. Tinali ko siya rito. Dito na ang pwesto ni Apollo. Kanina umaga, sinira ng loko ang kulungan at bubong niya. Hindi na niya matanggal ang kadena ngayon, mga kaibigan. Apollo, halika anak, ang lakas mo talaga. Nasaan na kaya na stick na to? Tyson Papa, ano nangyari? Si Tyson din. Nakuha ko na ang kanyang kwelyo. Sandali, boss, huwag mo muna malapitan. Wala, boss. Boss, huwag mo muna lapitan to, tingnan mo. Sinubukan ko sa likod ng camera pero Wag kang magagat ka, tingnan mo. Ngayon, nilapit ko si Tyson at pinahaba ang kadena niya. Tinanggal ng dating tali. Ngayon dito na siya nakatali. Trabaho ni Tyson, papabantayan ng pinto. Tyson, ano raw sabi niya, anak? Hoy, ano raw sabi niya? Anak, halika. Tyson, ano raw sabi nito? Tyson, ano raw sabi nito? Ha? Anak, ano? Naku, paparating si Marla. Sige Marla, atake rin siya pag ganyan ang sinabi mo. Sandali lang, Tyson Papa, sandali lang. Natapon mo ang tubig mo, pare. Natapon mo ang tubig mo, pare. Halika dito, halika, yakapin kita. Halika. Nasaan ang aking matapang na anak, pare? Nasaan ang aking matapang na anak na lalaki, pare? Tunay kang anak ng Arentina. Sa taas, tindig at dangal mo, saludo ako, anak ko. Grabe sana all. Alam niyo, mahal siya. Kitaan niyo kung paano siya sumisigla, di ba? Oh, baka masira mo ang mikroponyo. Huwag mong ibagsak ang mikropono. Alam ng mga aso ko na mahal sila, kuya. Lahat nagpapakitang gilas at tuwang-tuwa ako doon, tingnan mo. Nakikita mo ba? Tingnan mo, ang galing ng Tyson ko. Teka. Silabihan mo si Tyson na huwag lumapit kay Batin dahil umaatake siya. Hindi masyadong pala kaibigan si Tyson sa mga hindi niya kilala, mga kaibigan. Kailangan niya ng oras para masanay. Halika, palayin natin si Nora. Laura! Apollo, bakit mo sinirang bahay ng aso? Pakawalan natin si Nora, nilagay ko siya sa kulungan. May maliit kaming operasyon sa kanya. Nakipag-away siya sa mga aso na nakaraan. May maliit siyang sugat, kaya pinyatay ko sa veterinaryo. 3 araw na ang lumipas mula noon. Kaya tuwing araw, isinasara ko siya at di pinapalaya pag wala ako. Pwede silang mag-away. Hindi ko maintindihan kung bakit pati mga aso ay sinugod si Nora. Hindi naman siya agresibo, tol. Matalino pa siya. Hindi siya umatake o nananakit ng kahit sino. Baka nagselos lang ibang aso dahil mahal ko si Nora, kaya nila ginawa yon. Hindi ko maintindihan. Si Tony talaga ang nagpasimula nito.
Sinusubukan nilang atakein si Nora, kaya nababawasan ang kumpiyansa ng hayop. Kaya hindi ko siya pinapalaya kapag wala ako. Nagpatay kami sa ulo niya pero okay na siya ngayon, salamat sa Diyos. Nadali ng malas ang anak kong babae. Isa siya sa pinakamahinahong aso dito. Ang talino niya talaga. Mahal na mahal ko si Nora, napakatalino niya. Nakikinig siya sa sinasabi ko, hindi siya pasaway. Napakabait ng ugali ng hayop. Mapalagan na. Disiplinado siya, kahanga-hanga. O, ayun na, si Marla. Halika. Marla, halika anak. Nag-away sila ni Marla, mag-aaway ba ulit na yon? Panoorin muna natin. Sandali lang, Nora, sandali. Pasaway ka talaga, bakit ganyan ka? Inatari ka ba ng mga to, anak ko? Halika, Marla. Halika, Marla, halika. Marla, halika. Marla, sino yun? Sino yun? Huwag natin gawin yan. Sino yun, Marla? Sino siya, Marla? Dumating akong buo at balak ko ring umalis ng buo. Walang kasiguraduhan yan. Walang kasiguraduhan yan, wala talaga. Wala kasi akong insurance. Sa kanya, hindi ako nananako. Teka, tingnan mo, may sinabi ba si Marla sa kanya? Nakatayo ang balahibo niya, nakikita mo? Marla, Si Marla, parang nakikipagkumpetensya sa isang to. parang may selos siya sa loob niya. Oo, siguro yung selos na yun ang napapalakas sa kanya. Pero hindi naman siya nagsasabi ng kahit ano kay Natasha o sa iba. Oh, si Marla ay. Sobrang malapit talaga, tol. Oo, mahal ko naman silang lahat. Ibig sabihin, may naramdaman pa lang kayo. Sa bagay na to, ngayon, ang Cane Corso ay mga dominanteng aso, mga nang-ibabaw na aso. Ganon din ang Rottweiler. Pumasok siya sa isang tunggalian. Halika, Marla. Tingnan mo, parang wala siya pakialam yun. Malamang, yung ibang mga aso nung isang araw ang nag-udyok sa kanya. Malamang. Inadyukan siya, kaya ginawa niya yun. Kasi si Marla rin, hindi naman siya basta-basta atake. Hindi, umatake siya. Dati ginagawa niya yun. Maayos na siya makisama ngayon. Ngayon, tumanda na siya, kaya naging kalmado ng hayop. Wala na siyang bakas ng dati niyang ugali. Yung iba, ginutungan pa siya noon. May hindi inaasahan, mga kaibigan. Tyson! Pakakawalan ko na ba ang anak ko? Oo, may mahigit 20 aso sa labas ngayon. Paminsan-minsan lang ito nangyayari. Alam mo ba kung gaano kahirap bago ko nasanay ang 20 sa kanila? Hanggang masanay ko ang 20 sa kanila. Ibig sabihin, hindi madali ang makalagaan ng 20 aso. Oo, hindi lang yon. Karamihan pa sa kanila ay dominante ang ugali. Tama. Huwag mong maliitin dahil maliit siya. Mas agresibo pa nga ang mga maliliit na ito. Itong maliit, pareho lang din sa mga maliliit. Hindi mo ba nakikita si Princess kapag pumapasok sa Arden, palagi niyang inaaway si Tony? Hindi naman nila ako pinapasok sa loob. Si Princess ang umatake, pero mas matindi ang mga maliliit. Ase, ito. Tingnan mo si Marla, sinusugod si Cesur. Grabe bro, tense na tense siya. Tense si Marla at ayaw niya ng kasama, parang nadidepress siya. Marla, Sky Papa, handa ka na ba? Sky, kukunin ka muna namin ngayon, anak. Teka, isang minuto lang, anak. Men si Sky, mga kaibigan. Noong nakaraan, nagkaroon ng maliit na pagtatalo si Aries at siya. Ako ulit, at hindi ko lang ito ginagawa sa video. Kahit off-cam, palagi kong sinasanay ang mga anak para masanay sila. Kasi pag lumampas na sa tamang edad, mahirap na ang sosyalisasyon ng mga aso, di ba? Tama naman. Ang aso ay umabot na ng 2 o 3 taon. Pagkatapos mabuo ang ugali, Oo, nabo na. sabay-sabay silang natatangkang ng babaw. Sobrang hirap talaga dito, hindi madali. Pero palagi namin pinagsisikapan. Ngayon, dahil magkakasama ang lahat ng aso dito sa isang mataong lugar, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para magkaayos sila. Para lahat sila ay makagala ng marunong makisama. Ngayon, ito ang pinagsisikapan namin. Halika, dadalhin ko muna si Sky kay Ares. Naisip ko kung atakein siya ni Sky, kuya, subukan natin. Pagkatapos, palalayain natin ang mga anak natin. O si Destan lang kung hindi pwede lahat. Subukan natin, tingnan ko lang. Sige, kunin mo muna si Sky. Sky, tatay. Ingat kapag tinaas ni Sky ang buntot niya. Sky, halika. Nasaan ang leon kong anak? Grabe ang galing niya. Ang laki na niyang bata. Si Sky napakadigalidad niyang aso, tol. Maganda siya, pero nagkaroon ng galis at nalagas ang balahibo. Binigyan namin ng gamot at supplements. Gumagaling na siya pero medyo magulo pa ang balahibo niya. Napakaganda pa rin niyang alaga. Halika, tingnan mo si Ares. Tahimik lang siya. Bantayan mo rin si Sky. Oh, nakita mo ba kung paano siya tumayo ulit? Parang may namamagitan sa kalila ngayon. Hindi niya gusto si Ares, tingnan mo. Tingnan mo kapag binitiwan natin, baka si Ares na naman ang balikan niya. Nakikita mo ba kung paano siya nagalit? Si Ares din ay tumitik sa kanya ngayon. Tay, ingat po, maluwag ang kadena ni Ares. Kuya, tingnan mo naman ang tindig at katawan ni Sky, oh. Ang ganda talaga ng katawan niya, grabe. Oo, talagang perfecto, tingnan mo. Hindi ko lang ito sinasabi, para lang may masabi. Hindi, seryoso, ang katawan niya. Hindi maganda na kinakalaban niya si Ares. Teka nga, Ibig sabihin, naghihintay siya ng pagkakataon na yon. lapitan mo pa ng kaunti. Ares, halika. Nandito ako. Sisit siya! Wag, Sky! Lumampas. Hindi, Sky.
Hindi, Sky. Susugot, hila. Hila, nakita mo? Hindi niya pinapakinggan kahit ang pagtanggi. Hindi talaga siya nakikinig sa pantanggi. Sana pinahabaan pa ni Ares ang kadena niya. Natataranta ako dahil delikado ang posisyon natin ngayon. Maluwag ang kadena ni Ares, hindi siya makakarating agad dito. Paano kung biglang sumugod si Sky at tumalon siya? Diyos na ang bahala, baka mag-away pa sila. Para hindi mangyari yon, ibig sabihin, ano ba talaga ang pangunahing layunin dito? Para masanay at maging sosyal ang mga aso. Lahat sila ay magkakasundo. Sa totoo lang, nangyayari ito sa pinakamagandang paraan kapag malaya sila. Kasi halimbawa, inaawakan natin ang aso mga kaibigan, tapos nakakakuha ng kumpiyansa ang aso mula sa atin, nagiging agresibo at hindi na nakikinig. Pwede siyang umatake. Ngayon, alisin natin si Ares dito. Ang dahilan nito ay si Sky ang sasalakay. Ngayon, ilagay natin si Iris sa malaking kulungan na yon. Ayos ba? Huwag na tayong sumugal. Pag pinalaya si Sky, tiyak aatakihin niya si Iris. Batin, mag-iingat ka. Halika na, Iris. Halika, ilagay natin siya sa kulungan niya. Sasagupain kaya niya si Chesur. Kasi lalaki rin si Chesur eh. Halika na, Iris, halika. Kuya, nailagay na si Ares dito ngayon. Ayos ba? Dito muna si Ares. Siguraduhin natin na narasaran ng maayos ang pinto niya. Atake si Sky, mga pare. Ilapit mo si Chesur ng dandaan. Chesur, halika dito anak. Huwag mong tawagin si Chesur. Lumapit ka sa kanya kasama si Sky. Atakin mo niya siya. Sa ngayon, nakatutok ang buong atensyon niya doon. Hindi ba kay Ares? Oo, kay Ares ang buong atensyon. Ares, dito ka. Subukan nating ilihis ang atensyon niya. Oo, talagang na-obsess siya sa kanya. Naintindihan mo ba? Galit na galit siya sa kanya. Oo, malamang may agawan sila ng dominansya. Nagpapasakop naman si Ares. Si Ares nga, humihiga na nga at nagpapasakop. Pero inaaway pa rin siya nito. Sabi ko nga, obsessed na siya kay Ares. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit niya ginagawa yun. Ngayon, punta muna tayo kina Destan, okay? Subukan natin sa isang kulungan. Tapos palayain natin sina Destan. Ayos ba? Depende doon, kuya, saka natin sila palalayain. O pakawalan na ba natin sila ngayon? Sandali, tingnan ko muna. Kuya, paparating si Chesur. May sasabihin ba siya kay Chesur? Isara na rin natin yan, kuya. Hindi na kailangan pang mag-risk. Teka, ikaw ang pumunta? Tingnan natin. Ngayon, kapag bubuhatin ko si Chesur, tumatakbo na siya. Gets? Tumatakbo siya eh. Kaninang umaga, hindi ko na siya nahuli. Kaya nga. Halika nga, sa totoo lang, ilalabas ko si Mazlum. Gusto niyo bang gawin nating Mazlum versus Sky, mga kaibigan? Mazlum ba? Naalala mo ba ang kalagayan ni Mazlum? Oo, nung unang dumating siya. Tingnan mo, si Batin ay galing Osmania at pumunta sa akin. Oo, naalala ko nung unang dating niya, sobrang sama ng kalagayan niya. Naalala mo, di ba? Tingnan mo siya na yon, ibang-iba na. Ngayon, Parang bomba, grabe. Purihin ng Diyos, matapang ang anak ko. Halika. Teka, si Chesur pala ay nasa likod natin. Hayaan natin siya mauna at sundan tayo. Tapos bigla ko siyang lalagay sa kulungan. Sandali Nora, mag-iingat ka. Sabi ko nga, di mo alam ang gagawin ng mga kaibigan ni Sky. Bigla sila mo maatake. Naintindihan niyo ba? Pero sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Oh, lahat ng mga aso nakikita ninyo sa hardin na ito ay naglalakad ng sunod-sunod. Kailangan nating ayusin ang hindi pagkakatugma na yon. Sumusunod ba si Chesur? Mukhang naiwan siya. Dalhin mo siya kina Destan. Dalhin mo siya. Tingnan natin kung magsasalita siya. Wala naman siyang sinasabi, di ba? wala, saka wala talagang kahit ano. Halimbawa, kamakailan nang lumapit siya sa kanila, tapos kinagat siya ng isa sa kanila. Doon sa lugar kung saan siya nakatali. Parang ngayon, kahit pakawalan natin siya, parang wala naman siyang gagawin. Si Chesur dahan-dahang umalapit. Chesur, teka lang Chesur, teka lang. Ayos, ang galing mo talaga. Mashallah. Ngayon mga kaibigan, by the way, dumating kamakailan lang ang mga bagong alaga, alam niyo naman, lahat sila galing sa shelter. Teka lang anak. Teka lang. Sandali lang. Anak, teka lang. Lahat ng alaga natin ay nakaranas ng pagpapahirap at pagdurusa sa shelter. Tumakas si Ares. Paano siya nakatakas, anak? Sinara na natin yon. Paano siya nakatakas? Sinara na natin yon. Kuya, ibig sabihin, Nilundagan ba niya yon? malamang tumalon siya. Anak, siya... Kunin na lang natin siya, kuya, kung gusto mo. Hintayin mo, hindi pa siya susugod ngayon. Kunin ko na siya, pero saan ko naman siya ilalagay ngayon? Saan ba tayo may bakanteng kulungan? Kuya, tumalon siya diyon, kaya tinali ko na yung kulungan niya. Naintindihan ko naman ng reaction ni Sky. Tinignan ba niya agad siya? Diretso. Nakita ko talaga nung tumingin ako. Alam mo ba kung anong ginagawa ko kadalasan? Ilalabas lang natin na sina Destan, sandali lang. Pasok ko siya sa kwarto ni na Destan, ha? Sa maliit na kwarto, pero walang pinto. Ulan Ares, napasubo kami dahil sa'yo. Paano ka nakatakas, anak? Ha?
Ares. Pilyong Ares. Hindi, pwede. Palain na lang natin ang apat na to, kuya. Sandali. Aries, halika. Ares, halika, 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 halika. Halika. Masyallah, sana kung lalaki. Walang astig itong leon, ha? Tingnan mo, ang lahi nila ay boxer. Mga asong boxer ang mga to. Nambubunggo pa siya gamit ang ulo niya. Talagang nabubunggo siya gamit ang ulo niya. Teka, palalayain ko na ang apat na tuta, okay? Bantayan mo sila, lalo na si Sky. Pagdating niya, subukan mong huwag masyadong paiinitin ang sitwasyon. Tuloy kayo mga bata! Ngayon, buong atensyon ni Sky ay kay Ares. Kay Ares, hindi ba? Teka, ililipat ko si Ares dito. Sandali lang, baby. Ares, pumasok ka, anak. Kuya, huwag nating ilagay sa panganib ang mga anak kahit anong mangyari. May sinasabi ba siya ngayon sa kanila? Teka, nakatingin pa rin sa kanya ang mga anak. Hayaan mo muna si Sky, huwag mo siya masyadong stress. Huwag mong ipitan ng tali niya. Huwag mong paigsiin. Grabe, masyadong tinaas nila ang mga buntot, kuya. Kasi hindi ko rin alam kung anong gagawin ni Sky. Hindi mo talaga maintindihan eh. Si Sky, mga 10 buwan na rito. Kahit ako, hindi ko pa rin lubos na maintindihan ang ugali niya. Ibig sabihin, parang hindi siya gagawa ng kahit ano ngayon, pero nakataas pa rin ang buntot niya. Sabi ko nga, hindi mo talaga lubos maintindihan. Naintindihan mo ba? Isasama ko rin ba si Destan? Wala namang problema ngayon, kuya. Sa tingin ko, pwede natin silang pakawalan. Wala namang kakaibang sitwasyon. Paano kung naglalambing yung ibang aso sa kanya at tumatake siya? May garantiya ba diyan? Wala. May ilang mga panganib tayong haharapin. Sa buhay na to, hindi ka magtatagumpay kung hindi ka magtataya. Sige, sandali lang. Hindi. Hintay lang. Batin ngayon na. Bitawan mo siya, alisin ang kawit sa leeg. Wala pa sa paningin ng aso mga kalaban niya sa labas. Sige, bitiwan mo muna. Honorin natin, kuya. Sky, halika. Iniisip pa rin niya si Ares, nakita niya dinala natin sa Sakubo. Hindi, ang tunay nating layunin ngayon ay pagkaisahin sila ng tuta. Ngayon, Sky, aligang ka rito. Magkakaroon ba siya ng anumang reaksyon sa mga tuta? Kung wala, palalayain ko siya ng tuloy-tuloy. Teka, dumating na siya sa mga kulungan. Nako. Huwag kang lumapit kay cheater, Sky. Sky, halika dito anak. Sky, gusto mo talagang kumagat sa pangkagat na laruan. Ang tapang at astig mo. Makina. Ang tapang mo talaga. Grabe, napaka-astig mo. Nakikita mo ba? Stig ka, delikado talaga ng aso niyan. Kuya, sobrang gigil, parang makina. Tingnan mo naman yan, oh. Ganito kuya, kung okay lang sa'yo, gusto ko sana magtrabaho kasama siya. Kunin mo siya, pero dito natin gawin. Sige. Kunin mo ang goma doon. Tanggalin mo, mag-ingat ka. Huwag mong hayaang makagat ka. Huwag mong bitawan, dalhin mo rito. Isabit mo ang kadena dyan! Isabit mo ang kadena. Sige, dalhin mo rito. Ingat ha, kapag pinapagawa mo siya ng aski, magiging masungit siya. Kaya mag-ingat. Huwag hayaang atakihin ng ibang aso. Dalhin mo rito. Sisikal kuya, ayadik sa aska. Halika anak. Ngayon sa parteng ito, pwede mo na siyang pagawin ng aski na walang problema. Doon kasi, ang ingay ng iba, tahol sila ng tahol. Oh, mag-ingat ka sa mga tuta ha, ayos. Sige kuya. Tingnan mo, muntik na makagat ang kamay mo. Pare, mag-ingat ka. Kuya, sobrang lakas niya. Ha? Ayos, ang galing mo Sky. Magaling ka Sky. Magaling ka anak ko. Ibibigay ko ang lahat para sa'yo anak ko, mashallah. Makina, to! Itaas mo sandali! Hindi ko kaya, kulang lakas ko. Sige na anak, sige na, malakas ka naman tao. Iangat mo ang mga paa niya mula sa lupa, sige nga. Sige nga, hawakan mo ng dalawang kamay mo. Ano bang alam ng taga-kangal sa pagpapaski ha? Hindi naman ganito ang ginagawa ng mga kangal namin. Hindi ginagawa ng mga kangal namin yan. Iangat mo gamit ang dalawang kamay mo. Sigaw lan! Ayan, makita lang ang sugat ng lalaki. Ibibigay ko ang lahat para sa iyo, anak ko, mashallah. Kuya, hindi siya napapagod eh. Ako, Dalhin mo, ikabit mo ang gulong sa poste, o ibigay mo na lang sa akin. Ibigay mo sa akin, tingnan natin kung magagawa ko. Hilahin mo. Teka, Nora, teka. Huwag, Nora. Opala, dahan. Nora, wag. Sandali, mag-away na. Si Nora, muntik na nasugurin si Sky. Teka lang. Nakita mo, di ba? Shh, wag kayong makialam, wag kayong sumingit. Sandali lang. Shh. Wag. Teka lang, batin, wag kang sumali. Wag, halika. Halika.
Huwag kayong pumasok kay Sky, halika. Huwag mo nang ipagawa ulit ang sabitan na yon. Sobrang tensyonado siya ngayon. Huwag mo talagang ipagawa. Kailangan natin ilihis agad ang atensyon niya. Kailangan natin kunin ang goma doon. Paano natin gagawin yon? Ikaw kukuha at itatapon sa loob, kuya. Kailangan mo kunin mula sa harap at itapon sa loob, kuya. Teka. O kaya, ganito, ako na lang gagawa. Kukunin mo ang gulong. Sky, halika. Sky, halika. Kunin mo ang gulong. Dali, ipasok mo agad sa loob. Ipasok mo agad, dali. Grabe, papunta na talaga siya dun sa mga manok. Ayos. Akala ko tataron sa loob ng aso. Ayos Grabe, ang galing. Nakikita mo ba? Lampas 1 metro na siya ngayon. Anong 1 metro, anak? Ang kawad na to ay 1.5 metro. Nasa ibabaw siya niyan. 1.5 metro ang kawad na to. Umakyat siya sa ibabaw kung gusto niya. Tatalon siya sa oras na yon. Napakadali niyang kakalon. Pare, si Sky, baliw na aso talaga. Ang galing ng anak ko. Tara, istorbohin natin ulit siya. Sky, halika. Ngayon mga kaibigan, napansin namin, tol, na magandang asal niya sa mga tuta at di siya umatake. Ano ibig sabihin nito? Sa totoo lang, kailangan din natin subukan kay Apollo. Atakihin man niya sila. Oo, matapang din si Apollo na aso. Sky, halika. Tingnan mo, hindi naman niya ginugulo si Aidut at ang iba. Parang pwede na natin pakawalan siya sa bakuran na yan nang walang problema. Maintindihan mo ba? Yan ang opinion ko ngayon. Tawagin natin siya dito sandali. Sky, halika! Sky, halika! Si Sky ay abala pa rin sa gulong ngayon. Hindi ba tungkol sa gulong ang inaalala niya? Sandali, upo muna ako. Alam mo ba kung bakit ayaw niya lumapit na yon? Akala niya mapapapayag niya siya. Sige, umupo ka. Haydut, halika! Nasaan ka, Haydut? Haydut, ayan na si Sky. Sandali lang, huwag mo munang mahalin ng kahit sino. Ayos ba? Huwag mo mamahalin ng kahit sino. Si Sky, huwag mo rin siyang mahalin. Hayaan mo lang siyang sumama sa'yo. Kapag bigla mo siyang inawakan, pwede siyang matrigger at mag-init ang ulo. Wala nagiging problema. Huwag kang basta magmahal kahit kanino. Karaniwan, sobrang seloso at attach ang mga lahing ito sa amo nila. Selos na selos sila para sa amo nila, parang yung pasaway na batang kilala mo sa bahay. Si Sky ang tinutukoy ko. Nag-isang anak sa bahay, pasaway. Pasaway, it's spoiled kids. Siya ang pinag-uusapan. Dahil ganito sila, ayaw kanila may kaagaw. Sa tingin ko, hindi sila angkop alagaan sa grupo. Isang aso na dapat alagaan ng mag-isa. Kung magkakapareha siya, ayos lang. Pero kapag sinubukan mong alagaan ang ganitong karaming dominanteng lahi ng sabay-sabay, siguradong magkakaroon ka ng mga ganitong problema. Normal lang yan. Oo, Naiintindihan mo ba? May mababait din naman. Sa 10, 3 doon, pwedeng maging pasaway, medyo swertehan din yan. Pero sana yun, sa pangkalahatan, tingnan mo, naisanay na namin siya sa lahat na yan. Ayos naman ang kalagayan, basta wag lang yan atakihin ang mga tuta, kuya. Maayos ang pakikitungo niya sa mga aso. Wala naman naging silosan. Nalidlan talaga siya kay Aries. Ayaw niya sa itsura o boses nito. Basta may topak siya kay Aries. Gets mo? Nora. Pero nagustuhan ko talaga itong si Nora. Si Nora talaga. Tingnan mo, sa totoo lang, huwag mo na siyang alagaan sa bakuran. Para sa akin, isa talaga siyang aso sa loob ng bahay. Oo. Yung kilos at galaw niya, dahil lang sa malaki siya. Ito yung malakas siya. Pero matalino rin siya pagdating sa ugali. Sobrang talino niya, kumbaga. Nainggit si Jeggy habang nakatingin mula sa likod. Sa palagay mo, paano siya kumpara kay Usmani Si Yegi kumbara kay Osman ya. Naging obese na siya, di ba? Oo nga. Tingnan mo si Jeggy, kuya. Magkadikit ang mga paa niya. Tingnan mo to, grabe ang ganda mo, anak. Lumobo ka. Grabe, lampas 20 kilos na yan. Baka masigit pa. Ang laki mo na, iye. Sky. Halika, anak. Halika, anak. Sige, bayani ko, tumakbo ka. Napakagaling mo, halika. Halika, sige na. 1, 2, 3. Ayos. Grabe ka, ha. 1, 2. Sige pa, dagdagan mo pa. Sige pa, dagdagan mo pa. Sige. Hop. Hindi, Asye, tumigil ka. Asye, tumigil ka, maghintay ka. Gustong gusto ko, ganyang aso talaga ang gusto ko. Masigla, atletiko. Magpapakitang gilas, gets mo? Magpapakitang gilas. Tama ba? Sky ba ba? Sige na mga kaibigan. Salamat matagumpayin natin na pa-socialize si Sky ngayon. Hindi mo dapat masyadong pinapatagal ang isang bagay. Oo, sapat lang. Baka kasi kung patagalin pa, may mangyaring hindi maganda. Pagkatapos yan, mahihirapan ka na talagang sanayin siya. Salamat naman at sa ngayon, wala siyang ginawa sa mga tuta. Kay Aries lang tayo may problema. Kung gusto ninyo, mag-comment kayo para sanayin natin ito kay Aries. Sa tingin ko, hindi naman ito imposible. Masasanay din siya. Oo, baka masanay siya, pero binibigyan ko lang ng 20% ang posibilidad na masanay siya at 80% na hindi siya masasanay. Oo, naniniwala ako masasanay siya. Ama. Ama, napaka-ambisyoso ng aso, ibig sabihin. Tingnan mo yan, oy, dahan-dahan lang, pare. Parang makina talaga, grabe. Diyos ko, ang galing na anak ko.
Diyos ko, ang galing ng anak ko. Para sa akin, Batin, napapalala niya sa akin si Tyson, dating tagahukay ng libingan. Oo. Yung pangatawan niya. Hindi ba? Pareho rin ang itsura at ugali niya. Hindi magkapareho ang ugali niya, pare. Kung si Tyson yan, hindi niya hayaan kahit isang aso sa bakuran. Atakin niya lahat, si Raul yun. Agresibo sa tulad ni Tyson sa bagay na yan. Oo, syempre, medyo maghahawig, pero huwag mo sabihin ganun kagrabe. Oo, parang hindi mo pa yata nakita si Tyson ng personal, parang tao talaga. Isang beses ko siya nakita. Mukha hindi mo lang siya kilala, kaya ganyan ka magsalita. Kung si Tyson yun, aatakihin niya kahit sino, baliw at palaaway talaga siya. Dahil ang sinabi ko, kung gusto niyo rin yung kasama si Aries, isulat niyo na sa mga komento. Gagawin din natin yan mga kaibigan. Sige, mahal ko kayo lahat. Huwag niyong kalimutang i-like yung video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo, paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.